kaligtasan ng kanyang ibig. Bayan ngayo'y nagpupundi, sabay-sabay nagpupuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ayon kay San Juan Pablo II, ang pamilya ay isang domestic church, ang pinakamaliit na unit ng simbahan. Dito dapat unang nararanasan ang pag-ibig at pagkalinga. Ang mga magulang ang unang larawan ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagpapabanal sa isang pamilya. Tinuturuan ni Jesus sa ating ebanghelyo ang mga mag-asawa na magmahalan at manatiling tapat sa isa't isa. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapupurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit
Pagkat ikaw lamang ang banal at pangkataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit walang isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad
ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayang ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahon, pinababa kaysa mga anghel, ay pinigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapagingganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kalwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya'y lulubusin. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit, sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa.
Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kaniyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kaniyang asawa. Siya ay nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at maging asawa sa iba ay nangangalunya rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Matigas ang ulo. Pakicheck nyo nga po. Pakikatok niya nga po yung mga ulo nyo. Matigas ba? Matigas ang ulo. Ito po yung tawag natin sa taong hindi mapagsabihan. Ganon din sa taong sumusuway. O kaya naman sa taong pinangangaralan pero nangangatwiran. Tinuturuan pero nangangatwiran. Mga kapatid, ito po ang tawag ni Jesus sa mga taong hindi sumunod sa kautusan. Meron kasing lumapit kay Jesus na mga Pariseyo at nagtanong sila kay Jesus. Ang sabi nila, naaayon ba sa kautusan o sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Pansinin po natin ang sagot ni Jesus. Balikan natin ang kanyang naging tugon. Ang sabi ni Jesus, ano ang utos sa inyo ni Moises? Kakaiba, no? Tinanong, imbis na sumagot, nagtanong din. Hindi ba't imbes na sagot ang kanyang nasabi? Binalik ni Jesus ang tanong sa kanila. Dito, may gustong ipakita si Jesus, kaya imbes na siya ang sumagot ng kanilang tanong, ibinalik niya sa kanila ang tanong. At sinagot naman ito ng mga Pariseyong nagtanong. Ang sagot nila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ayun. Imbes na sagutin ang tunay na sinasabi ng kautusan, ang resulta ng pagsuway ang naisagot ng mga Pariseyo. Ang resulta ng kanilang pagsuway, ang kanilang naisagot. Hindi naman talaga ito ang laman ng kasulatan o kautusan. Dahil ang totoong laman ay yung sinabi ni Jesus, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ito po ang tunay na laman ng kautusan. Pero dahil lang sa katigasan ng ulo ng mga tao, kaya pinahintulutan ni Moises ang hiwalayan. Dahil sa katigasan ng ulo. Ito po ang nangyayari sa tao kapag sa halip na sumunod, ay nangangatwiran pa. Imbes na matuto sa mga pangaral, nagmamarunong pa at iniiba pa ang pangaral. Dapat nakinig, pero nagtengang kawali. Kaya sa huli,
nagkamali. Kaya nga, ibinabalik at ipinapaalala sa atin ng aklat ng Henesis, ng unang pagbasa, ang tunay na pinagmulan ng aral ng kasulatan tungkol sa pag-aasawa. Ang sabi sa aklat ng Henesis, binigyan ng Diyos ng makakasama at makakatulong ang tao. Mula sa tadyang ng lalaki, nilikha ang babae, kaya't sila'y nagiging isa. Kung naunawaan lang sana ng tao ang pinagmulan ng kautusan, kung sinunod lang sana ng tao ang kautusan, kung nakinig lang at hindi sumuway, hindi sana nagkaroon ng taong matitigas ang ulo. Alam niyo po, usapin ito. Ang diborsyo ay usapin. Marami ng bansa ang pinayagan at pinahintulutan ang diborsyo. Pero sinasabi, bakit ang Pilipinas hindi mapayagan? Kasi sinasabi ng iba, pinipigilan ng simbahan. Teka lang po, hindi po totoo yan. Hindi pinipigilan ng simbahan. Hindi simbahan ang gumawa ng kautusan. Dahil kung babalikan natin, turo po ito ni Jesus. Turo ito ng Diyos. Itinuturo lang ng simbahan kung ano ang pinagmulan ng kautusan. Kaya po, hindi sa amin galing. Galing sa Diyos. At kung susuwayin natin, ang tawag sa atin, matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Isa lamang po ang kautusan tungkol sa pag-aasawa. Ang marami pang sinuway ng tao. Huwag na tayong lumayo. Sige, ang usapan tungkol sa wag tatawid na kamamatay. O di ba? Ilan sa atin ang sumuway? O kaya ilan sa atin yung sinabihang no parking? O pero pinilit pa rin, ba? Alam niyo po yung nandyan sa gilid, yung barangay at yung mga ihos, ubos na yung boses. Naririnig ko po sa aking kwarto na paulit-ulit, wala pong daan dyan. Paulit-ulit na sinasabi, huwag po dadaan dyan. Pero, sumusuway pa rin. O yung mga doktor, na di ba sinasabi, mag-mask tayo? Dahil alam nila alam nila yung dulot. Alam nila mangyayari kung hindi ka magmamask. Pero, anong ginagawa ng ilan? Sinusuway. Isa lamang na halimbawa, yung kautusan tungkol sa pag-aasawa, ang maraming sinuway ng tao. Kaya maraming buhay ang nasira. Dahil maraming sumuway. Maraming bumagsak dahil hindi nakinig. Maraming napahamak dahil ayaw mapangaralan. Pero kahit madaming matigas ang ulo, hindi tumitigil ang Diyos na mangaral at gumabay sa tao. At ginawa niya ito sa pamamagitan ni Jesus. Nagbigay siya ng halimbawa. Ibinigay niya si Jesus para maging halimbawa ng larawan ng pagsunod sa Diyos. At ito yung sinasabi ng ating ikalawang pagbasa. Niloob ng Diyos na mamatay si Jesus para sa lahat. Sinunod ni Jesus ang kautusan ng Diyos at siya'y nagtiis. At sa kanyang pagtitiis, siya'y pinaging ganap ng Diyos. Ginawa lahat ito ni Jesus dahil sa Kanya magmumula ang kaligtasan. Ito po ang tinuturo at ipinapakita sa atin ng Diyos
tungkol sa pagsunod. Mahirap man at puno ng pagtitiis, pero nagdudulot ng kaligtasan. Di ba? Mahirap mag-mask. Ako nga, kanina pa ako adjust ng aking mask, pero kailangan sumunod. Mahirap yung wag tatawid sa maling tawiran. Mahirap kasi iikot ka pa. O kaya aakyat ka pa. Mahirap naman talagang sumunod. Pero magdudulot ito ng kaligtasan at kabutihan. Isang paraan ito na tanging ang nagmamalasakit lang at nagmamahal ang tanging nakakaalam. Parang yung kwento ng dalawang tao na mahilig sa halaman. Nice yung kwento ito, no? Mayroong taong dalawang mahilig sa halaman. Isa, dinidiligan niya yung kanyang halaman ng sapat lang. Tapos, hinahayaan na niya. Yung isa naman, dinidiligan niya ito ng labis pa. 2 beses pa sa isang araw. At binubuhos niya ang kanyang oras para maalagaan ang kanyang halaman. Lumaki ang halaman nung una na maganda at maayos. Pero yung pangalawa, mataas ang kanyang halaman. Yung halaman ng pangalawa, dahil binuhos niya ang lahat ng atensyon, malago. Isang gabi, bumagyo. Malakas ang ulan. Malakas ang ihip at hampas ng hangin. Kaya nag-alala ang dalawang nag-aalaga ng halaman. Kinaumagahan, tiningnan nila agad ang kanilang halaman. Yung una, nakita niya, maayos yung kanyang halaman. Hindi nasira kahit malakas ang ihip ng hangin. Samantalang yung pangalawa, nakita niya, bumagsak yung kanyang halaman. Nasira yung kanyang halaman. Tinanong niya yung una, bakit ganun? Ikaw nga kaunti ka lang magdilig. Ikaw nga hinahayaan mo. Ako, binigay ko ang atensyon. Binigay kong lahat sa halaman. Pero, bakit yung sakin nasira? Sabi nung unang nag-aalaga, yun ang problema. Binigay mo lahat. Hindi na nagtrabaho ang mga ugat. Ginawa mong madali para sa halaman. Hindi tulad ng ginawa ko, binigay ko lang ang tama at hinayaan kong ang ugat nila ang magtrabaho. Kaya't mas pinalalim ng ugat ang paghahanap ng tubig na sasapat. Kaya ang mga halaman ko ay naging mas matatag. Mga kapatid, ang aral sa atin, ito yung tunay na pagmamalasakit at pagmamahal ng aral na hindi tumitigil magpangaral. Ng isang taong hindi tumitigil gumabay. Yung tutulungan at tuturuan kang tumibay at matuto sa buhay. Sa lahat ng ito, magturo, hindi magdikta. Gumabay, hindi magmanipula. Makinig, hindi magbingi-bingihan. Sumunod at matuto, at hindi maging matigas ang ulo. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing,
na naog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-ibig, tayo'y nilikha ng Ama. Sa parehong pag-ibig, tayo ay pinagbubuklod. Dumulog tayo sa kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw at ating sambitin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng pook. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga lider ng mga bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging sentro nawa ng kanilang relasyon ang Diyos, upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Diyos, dinggin mo nawa ang iyong nagsusumamong sambayanan. Itulot mong madama namin lubos ang iyong pag-ibig sa mga tao, bagay at gawaing mabubuti. Sa parehong pag-ibig, kami naway makilala bilang sambayanan mo sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso ko inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inangkon, aming buhay at kakayahan. Ito'y alay lamang sa'yo, kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagdiligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakat, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ikaw lamang ang pangakong mahalin. Sa sumpa sa iyo magpakailan pa man, yakapin mo bawat sandali. Ang buhay ko sumpang sa'yo lamang alay, at mapapawi ang
walang hanggan. Ikaw lamang ang pangakong susundin sa takbo, sakdal, liwanagan ng daan, yakapin mo bawat sandali. Ang buhay ko sumbang sa'yo lamang alay, at mapapawi ang takot sa'kin, pagkat taglay lakas mong angkin. Ikaw ang siyang pag-ibig ko, asahan mo ang katapatan ko, kahit ang puso ko'y nalulumbay, mananatiling ikaw pa rin. Ikaw lamang ang pangakong mahalin, sa sumpang sa'yo magpakailan paman, yakapin mo bawat sandali. Ang buhay ko sumbang sa'yo lamang alay, at mapapawi ang takot sa'kin, pangakong walang hanggan, at mapapawi ang takot sa'kin, pagkat taglay lakas mong Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Pong Jesus Nazareno. Mahal na Pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo
ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Magsiupo na muna po ang lahat.